ng ating Panginoong Diyos sa gabi na ito. Muli po, binabati ko po ng isang mapagpalang gabi ang bawat isa po sa atin at maging yung mga kapatiran po natin ngayon na nanonood sa ating pong FB Live. Isang mapagpalang gabi po. Hallelujah. Patuloy na purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy na dakilain, sambahin po natin siya sa gabi po na ito. Amen po. So, sige po. Tayo po ay muling manalangin. Hallelujah. Hiniling ko po na lahat po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at patuloy na tinataas, dinadakil at pinasasalamatan ka po namin sa gabi na ito. Panginoon, salamat po sapagkat dinala mo kami muli ng aming mga kapatid dito sa iyong bahay-sambahan upang kami ay sama-sama, Panginoon, na magpuri, sumamba at makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na espiritu at malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na salita mo lamang ang maririnig at tinig mo lamang ang maririnig ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw lamang ang siyang itinataas namin sa gabi na ito. At nagpapasalamat po ako at binigyan niyo po ako muli ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita mo sa gabi na ito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na ikaw po ang magbigay ng karunungan, ng kaalaman sa gabi na ito, Panginoon, na ma-deliver ng tama. At ang salita na ito, Panginoon, ay sa iyo nagmula, kundi hindi sa akin, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala rin kami, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa karunungan na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po, mari na po tayong umupo. Hallelujah. So, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po ito kay Apostol Pablo. Amen? Na lingkod po ng ating Panginoong Diyos na dumanas ng iba't ibang pagsubok, pagtitiis, pag-uusig sa mga taga-Korinto. Amen po? At katulad din po natin, no, na lingkod din po tayo ng Panginoon, na lingkod din ng Panginoong Diyos, si Apostol Pablo. Pero naranasan niya na magtiis, magsakripisyo din. Diba? So tayo din, alam ko po na bawat isa sa atin, marami po tayong tiisin. Amen? Marami tayong mga pagsubok, iba-ibang klaseng mga pagsubok, may mabigat, di ba? Pwede bang sabihin na may magaan? Pero isa lang din po yun eh. Pagsubok pa rin po yun. Amen? And nung panahon po nila, may mga issue. Di ba? May mga issue din po silang kinaharap. Okay? So, ganun din po sa atin. May mga issue din po tayong kinaharap. Okay? Nandyan yung issue patungkol sa kahirapan. Tama po? Is issue sa kahinaan. So, meron napapagod, nagrereklamo, may mga hindi sumusunod, minsan wala nang respeto, di ba? Hindi nagkakasundo-sundo, nagkakaaway-away, di ba? So, nandyan yung nagbabahabahagi, okay? Yung parang kampi-kampi, dito ako, doon ka, di ba? So, lahat ng issue na yan, maging issue sa mga sarili din po natin. Amen? So, yung issue na yan, hindi na po yan bago. Bakit po? Kasi kung nung panahon nila, Apostol Pablo, ay naranasan din po nila yung iba't ibang klaseng issue na nararanasan din po natin ngayon, mga kapatid. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kabila ng mga issue, sa kabila ng mga problema, tiisin, nandoon na nagtitiwala pa rin po tayo sa Panginoon at nagpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Amen po? Dahil
umaasa tayo at nagtitiwala tayo na meron tayong Diyos ng kaayusan. Amen? Diyos ng kapayapaan. Amen po? Kaya wag po tayong mapagod, wag tayong, alam niyo po yun, pag may mga problema na, ano ba to? Puro problema na lang. Hindi na matapos-tapos yung mga problema. Parang, ito yung problema, hindi pa natatapos. Meron na namang sumunod. So, patong-patong na yung mga problema. So, ganun din kila Apostol Pablo. Pero nakita natin, si Apostol Pablo, nagpatuloy. Amen? Dahil kung siya lang, kung tayo lang, hindi natin kaya yung mga problema. Pero alam natin, kaya natin, dahil alam natin na kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya po itong sulat po ni Apostol Pablo, ito po ay nagbibigay encourage, babala, paalaala sa bawat anak ng Diyos na nagbabasa ng salita niya. Amen? So, basahin po natin ang aklat po ng 2 Corinto 12, verse 7 to 10. Sabi po dyan, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen? Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang salita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po? So mga kapatid, no, sa buhay po natin, may mga sitwasyon po na tayo ay nararanasan, okay? Or may mga pagsubok na dumarating sa mga buhay po natin na tila may mga oras na tayo ay dumaraing sa Panginoong Diyos na kung kailan matatapos ang lahat ng mga problema na bit-bit natin. Amen po? Sino po dito may mga problema na ngayon bit-bit po nila? Amen? Wow! Okay, wala nang problema. Binigay na kay Lord. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. At kung minsan po, no, may mga sitwasyon po tayo na nagiging sanhi din po ng ating pagkakasala sa Panginoong Diyos na nagiging mataas po tayo. Amen. So, si Pablo po, no, may mga sitwasyon po siya na nararanasan. Nung kung babasahin po natin ang aklat po ng 2 Corinto chapter 10, 11, no, na pinagtatanggol po ni Apostol Pablo yung kanyang ministry. So katulad din po natin, di ba? Bawat isa po sa atin, may mga ministry na hinahawakan, inaalagaan, at hinihingi natin sa Panginoon na mapalago ang mga ministry na hawak natin na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? So, may ministry si Apostol Pablo na ginagampanan po niya sa isang iglesia.
Okay? Yung kanyang gawain. Gawain yun ng ating Panginoong Diyos. Hindi gawain lang ni Apostol Pablo. So, doon po, no, sa iglesia ng, sa Corinto, okay? So, tinitignan or pinupuna ng mga kapwa niya Kristiyano yung paglilingkod ni Apostol Pablo. So katulad din sa atin, minsan nararanasan din natin na hindi lang dito may mga churches din na may mga problema na nararanasan. 'Di ba? Sabi nga po, kung wala tayong problema, paano tayo tatatag? Amen? So, may mga sitwasyon na si Pablo, no, yung mga kapwa niya Kristiyano, iniisip na siya ay mayabang. Okay? So, nandoon yung halimbawa, no, binigyan na siya ng karapatan or ng magsalita. Katulad po sa atin, bawat isa sa atin, di ba, binibigyan ng karapatan ng magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? So, kailangan, kung binibigyan tayo, ibahagi na po natin. So, ganun yung ginagawa ni Apostol Pablo. Ibinabahagi niya yung salita ng Diyos para sa lahat, sa mga taga-Korinto. Kasi gusto ni Apostol Pablo na ang bawat tao at nung panahon nila is sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya nga patuloy at patuloy niyang ibinabahagi ang salita ng Diyos. Pero nandoon na kinukutya siya. Naalala niyo po na ang Panginoon mismo sa bayan niya, hindi siya kinikilala. 'Di ba? Na pinalalayas siya, hindi siya pinapakinggan, 'di ba? So anong ginawa ng Panginoon? Kailangan niya pang umalis sa bayan niya. 'Di ba? So, ganun, alam ko po na bawat isa sa atin, nararanasan din 'yon na halimbawa, dito ka nakatira, no? Na gusto mong i-share yung salita ng Panginoon, pero minsan naisip mo na kilala ako ng mga to noon Basugolera ako noon. Paano ko kaya may papakita na binago na ako ng Panginoon? Makikita po yun sa mga gawa po natin, sa pananalita natin. Di ba? Kung paano tayo makitungo. So sabi nga po, no, hindi mo na kailangan pang, ang tawag po nito, hindi nyo na kailangan pang, ganito. Yung parang magpapakita ka pa ng mga magaganda. Di ba? Sa galaw mo pa lang, sa pananalita mo pa lang, makikita na may pagbabago ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? So katulad ni Apostol Pablo, pinagtatanggol niya. Okay? Pinagtatanggol niya dahil mahal niya yung isang iglesia. So tayo po ba, mahal din po ba natin ang JCM? Amen! Kung mahal natin ang JCM, may mga bagay na tayo, may mga bagay na dapat tayong gawin para sa ikauunlad ng JCM. Tama po? Katulad ni Pablo, may mga ginawa siya para lumago yung pananampalataya, lumago yung gawain ng Diyos doon sa Corinto. Diba? Pero, kung minsan, dumarating din tayo sa point, dahil kung minsan hindi tayo nagiging aware. Kaya minsan may mga nakakapasok po, no, sa isang iglesia, yung gawa ng kaaway, kaya unti-unti, winawasak ng kaaway yung isang iglesia. At kung minsan naman, masyado na tayo nagiging yung na-amaze ka na? Overwhelmed? Tama po ba? Overwhelmed, di ba? So, minsan, yung binigay sa'yo ng Panginoon, di ba? Masyado ka na na-overwhelmed. Tapos, minsan nakakaranas ka na, teka, mukhang nagiging mapagmataas na ako Parang hindi na yung Panginoon yung itinataas ko, kundi yung sarili ko na. 'Di ba? So kaya kailangan mga kapatid, no, maging aware po tayo sa bagay po na 'yan, 'di ba? So sabi po diyan, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Okay? Si Pablo po yan, no? Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. So, ibig sabihin po, no, yung palalo, mayabang. Okay? Merong, yung parang
nagiging mapagmataas ka na. So, nagiging hambog. Diba? So, mayabang yung hambog is iisa lang po yun. Diba? So, dahil doon, no, si Pablo po, no, binigyan po siya ng isang kapansanan. Pwedeng kapansanan sa katawan, sakit. Diba? So, kasi po ganito, kung babasahin po natin ng buo, yung chapter 12, mababasa po kasi dyan natin yung yung verse 2, pero wag na po natin puntahan. So, tinatanong ba natin bakit binigyan ng kapansanan sa katawan si Pablo? Diba? Lingkod siya ng Panginoon. Kasi po si Pablo, dinala po siya ng Panginoon sa ikatlong langit. Amen? So, third heaven. Meron po tayong third heaven. Diba? So, yung unang heaven, ang makikita po natin dyan, yung mga lumilipad, mga ibon, di ba? Mga ibon, tapos sa pangalawang langit, yung kalawakan, di ba? Yun nandoon na yung yung buwan, di ba? Then, yung pangatlo, yun na po yung third heaven, doon po yung presensya ng ating Panginoong Diyos. So si Pablo, dinala sa langit. So nung nakarating siya sa langit, siguro no, siya, wow! Siguro ikaw naman, no? Makarating ka ng langit. Baka hindi mo kaya ipaliwanag, ilarawan kung ano yung langit. Diba? Hindi mo kasi, diba nakalagay din sa Bible, hindi mo maipaliwanag yung makikita mo doon na talagang kakaiba, na talagang hindi mo pa nakita dito sa lupa. Diba? So tayo, binigyan tayo ng karunungan, kaalaman ng Panginoon. Diba? Pero kung sa atin lang, hindi natin kayang ilarawan kung ano ba yung langit. Diba? Kasi meron tayong limitasyon eh. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng kaalaman ng Panginoon. Diba? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang salita. Nalalaman natin yung mga bagay na hindi po natin alam. Amen po? So, si Pablo binigyan ng kapansanan dahil ayaw ng Panginoon na si Pablo ay maging mapagmataas. So, maging mayabang. Halimbawa, no, dinala ka sa langit, may mga pinakita ang Panginoon sa'yo. Siyempre, anong gagawin mo? Pagbaba mo dito, alam mo ba, nakita ko, ganito, ganito. Grabe, dinala ako. Ako yung dinala. Diba? So, minsan magiging mayabang. So, ayaw ng Panginoon na mangyari kay Pablo yon. Diba? So, dahil sa sakit na yon, hindi may pagyabang o hindi magiging mapagmataas si Pablo. Kumbaga, mananatili lang siya na magpapasakop siya sa Panginoon. Amen? Kaya kung minsan nagtataka ka, bakit yung sakit ko, ang tagal na, hindi pa rin gumagaling. Tapos, yung may sakit na yun, ginagamit siya ng Panginoon sa iglesia. Diba? Andoon, may mga vision. Diba? Marami. Kasi, minsan ayaw ng Panginoon na dahil doon, no? Dahil sa pagpapahayag ng Panginoon doon sa isang tao na binigyan niya na, halimbawa, kaloob. Diba? Kasi minsan, meron po akong naranasan din na meron siyang kaloob, gifts, na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero hindi siya naging aware. Bakit? Naging mayabang siya dahil doon. So yan yung ayaw ng Panginoon sa atin. Na maging mapagmataas tayo dahil doon sa binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoon, maging mapagpakumbaba po tayo at laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, dito po, so ayan na po mayroon na pong kapansanan. Hindi lang po matukoy kung anong klaseng kapansanan, pero physical po yan. Pwedeng sakit, tama? Pwedeng kahinaan. Okay? Kahinaan ni Pablo. 'Di ba? So, dito po sa verse 8,
Sabi po dyan, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Diba? So, tayo po, mga kapatid, meron din po ba tayong panalangin sa Panginoong Diyos na may mga bagay na gusto natin na maalis? Yung mga nararanasan natin, Kung minsan sinasabi natin na, Lord, pagalingin mo lang ako. Hindi na ako magiging maramdamin. Lord, pagalingin mo lang ako. Hindi na ako magigames. Diba? Lord, pagalingin mo ako. Hindi na ako magiging mapagmataas. Hindi na ako makikipagchismis. Hindi na ako magrereklamo. Okay? Hindi na ako magkukunwari. Pagalingin mo lang ako, Lord. So si Pablo, nanalangin siya 3 beses na yung nararanasan niya, alisin ng Panginoon. Katulad din po natin. Kapag may mga sitwasyon na meron pwedeng pinanghinaan ka ng loob or kaya meron kang galit sa puso mo na gusto mo nang alisin na ng Panginoon, di ba? Nananalangin tayo, Lord, alisin mo tong galit ko sa tao na ito kasi pakiramdam ko, ang layo-layo ko na sa'yo. Di ba? Dahil dito, dahil sa galit na ito, hindi ko na magawa yung ministry ko. Di ba? Dahil sa galit na ito, nahihirapan na ako. Di ba? So nananalangin din tayo katulad ni Apostol Pablo. 3 beses siya nananalangin. Kasi gusto niya nang maalis yung nararamdaman niya. Okay? Tandaan din natin, yung mga sakit po na yan, di ba sabi po dyan, yung sakit po na yan is sugo ni Satanas. Ibig sabihin, lahat ng mga negative na hindi galing sa Panginoon at galing kay Satanas, siya yung may pakana. Okay? Sa kanya nagmula lahat ng sakit, lahat ng kaguluhan, lahat ng kasinungalingan, pandaraya, tukso. Lahat yan, sugo ni Satanas yan. Diba? Sino po dito, naalala niyo po yung nangyari kay Job? Diba po? Pinagmamalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. At itong si Satanas, diba? Sabi niya, paglilingkuran ka pa ba ng tao na yan kung siya ibigyan mo ng sakit? Tanggalan mo siya ng lahat na meron siya. So tayo po ba, paglilingkuran pa rin ba natin ang Panginoon? Kapag tayo ay wala nang pera, puro na tayo problema, wala ka ng trabaho, wala na yung hanap buhay mo, wala ka ng pambayad sa inuupahan mong bahay. Diba? Pagpapatuloy pa ba tayo? Diba? So anong gagawin ni Satanas? Gusto ni Satanas na tumigil na tayo sa pananampalataya natin. Kaya magpapadala si Satanas, di ba, na mga problema para manghina na tayo, para mawala na tayo sa ministry, mawala na tayo sa Panginoon. Pero, hindi hahayaan ng Panginoon. Sinasabi man ng Panginoon na gawin mo lahat na gusto mong gawin, Satanas. Halimbawa lang po ito kay Pastora Cathy. Di ba? Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pero wag mo siyang papatayin. Di ba? Kasi hindi alam ni Satanas yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Ang alam lang niya, magbigay ng mga pasakit, ng mga problema. Pero hindi niya alam na dahil doon sa binigay niya, ay lalo tayong tumatatag. Amen? Kaya may mga problema tayo, tatandaan lang natin yung James 1:2. Mga kapatid, magalak kayo. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Dahil pinatatatag ng Panginoon yung ating mga pagsubok. Kung wala kang pagsubok, paano tayo tatatag? Diba? Kung wala tayong problema, paano natin hahanapin ang Panginoon? Dahil ang tao, kapag meron pa siya, okay? Masaya siya, wala siyang problema, di ba? Minsan hindi naiisip si Lord. Naiisip lang madalas si Lord kapag meron na tayong mga problema. Kapag meron na tayong mga kailangan. Yan. Lapit agad tayo kay Lord. Lord,
andito ako, Lord. Tulungan mo naman ako, Lord. Oh. Di ba? Ang sweet-sweet natin kay Lord kapag may kailangan tayo. Pero kapag naibigay na ng Panginoon yung kailangan natin, Lord, dyan ka na muna ha. Nagiging bitter tayo. Dyan ka muna, Lord. Ayusin ko lang to, Lord. Pagkakakitaan ko to, Lord eh. Kala natin, blessing na malaki, no? Hindi natin alam. Yun pala is bitag ng kaaway. Para tuluyan na mapalayo na tayo sa Panginoon. Amen? So, tuluyan na nga po tayong nalayo. So, yan po. 3 beses po nanalangin si Pablo. Ba? Sa sakit na nararanasan niya. At ito po yung tugon na sinabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon sa verse 9, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Amen? So, ano bang kailangan natin? Okay? May binibigay ang Panginoon. Sapat yung binibigay ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? At lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? So verse 10 po, basahin na rin po natin. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen po? So, mga kapatid, anong tulong o pangangailangan mo ngayon? Na kailangan mo ba ng kalakasan dahil ikaw ay nangihina na? Di ba? So maraming Kristiyano na dahil sa mga problema, nangihina na. Di ba? So, kailangan mo ba ng kalayaan? Kailangan mo ba ng kagaanang loob? Di ba? Dahil sa bigat na bigat ka na sa mga bit-bit mo. Di ba? Kailangan mo ba ng kagalingan? Di ba? O kailangan mo ba ng kausap? Di ba? So, ganun tayo, di ba? Kapag may mga problema tayo, alam na natin na ang Panginoon nandyan, pero minsan, hindi pa siya yung kinakausap natin. Naghahanap pa tayo ng mga tao na pwede nating paghingan. Tama po ba? Paghingahan. Okay? Para masabihan ng problema. Pero alam niyo po mga kapatid, yung mga tao na yan, is blessing din yan sa atin. Diba? Binigay sila ng Panginoon, pero meron tayong nasasabihan. Pero syempre, unang-una, dapat sa Panginoon tayo unang magsasabi. Diba? O halimbawa, nangangailangan ka ba ng grocery? Gusto mong pumunta doon sa ano pa yung sa SBMA? Hindi po, so yung grocery, yung Pure Gold, tapos yung isa po yung duty free. Naalala ko, yun sa Royal, naalala ko po noon, sabi ko sa Lord, noon po kasi nung bata kami, nadadala din kami doon. Tapos, siyempre, ang alam ko, masarap lahat ng mga, tsaka alam ko noon na lahat ng mga paninda sa duty free noon, talagang galing sa ibang bansa. Di ba? Kasi yun ang alam ko, dahil bata po ako, no? Ngayon, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, madalas yan noon. Hindi pa po ako leaders noon, members po ako noon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 20,000. Pupunta ako ng Royal. Kasi gusto kong bumili doon. Gusto ko puniin yung pushcart ko. Di ba? Kasi pagpapasok ka doon, di ba, ang lalaki ng pushcart doon, di ba? So Lord, bigyan mo ko ng 20,000. Di ba? Binigay ba ni Lord? Pero hindi, nagbigay si Lord, pero hindi naman 20,000. Pero sabi nga, sapat. Di ba? Yung binibigay niya sa mga pangangailangan natin. Amen? So sino dito gusto din mag-grocery? Di ba? So hingin na natin kay Lord. Di ba? Mura na yung mga chocolate ngayon.
Di ba? So, ano pa ba yung mga kailangan natin? Eto, Lord, kailangan ko ng boyfriend, kailangan ko ng girlfriend. Ala! Di ba? Pero totoo po yan. Hinihingi din naman yan sa Panginoon eh. Di ba, Ate Mitch? Di ba? Lord, kailangan ko ng asawa. Di ba? So, mas maganda yun kasi hinihingi mo yun sa Panginoon. Di ba? At ibibigay ni Lord is yung best. Di ba? So, kailangan sa tamang edad na tayo bago tayo magkaroon ng relasyon. Di ba? Makipagrelasyon muna tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kapag boyfriend, girlfriend, asawang iningi mo, sasabihin sa'yo ng Panginoon, matuto kang maghintay. Di ba? So, joke lang po yun. So, yun nga po no, sapat ang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? So, ang kailangan lang natin is magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Kahit na tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, okay? Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Okay? So, sabi nga po dyan no, sa verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. So, minsan ba pumasok ba sa isip nyo na ang dami nating kailangan, no? Nasabi ba natin na, Lord, ikaw ang kailangan ko. Diba? Kahit na kailangan mo na mga solusyon sa mga problema mo, mga pangangailangan mo sa bahay, mga bayarin, nasabi na po ba natin ito na tinatanong tayo ng Panginoon na, ano bang kailangan mo? Nasabi na po ba natin na, Panginoon, ikaw lang yung kailangan ko. Diba? So, sino dito nasabi na po yun? Na ang kailangan niya lang is yung Panginoon. Kahit na ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok. Amen? So, sabi po dyan, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Bakit? Dahil kapag ang Panginoon nasa iyo, okay? At lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon at nakapokus ka sa Panginoon, kahit na anong problema ang dumating sa'yo, hindi mo mapapansin yung mga problema na yan. Bakit? Kasi alam mo na si Lord ang kailangan mo eh. Alam mo na ang Panginoon ang magsusolusyon sa lahat ng problema mo. Ang gusto lang ng Panginoon, focus tayo sa Kanya. 'Di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung itutuon natin talaga yung isip natin sa Kanya lamang. 'Di ba? Pero kapag tayo naapektuhan ng mga problema, ng mga pagsubok na yan, meaning to say, wow, please, hindi ka nakapokus totally sa Panginoon. Bakit? Kasi kung sa Panginoon ka lang nakatingin, yung mga problema na yan, baliwala sa'yo yan. Dahil alam mo na sa Panginoon ka at nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya mga kakapatid, kung anuman yung sitwasyon na meron ka ngayon, ang kailangan mo lang mag-focus sa ating Panginoon. Amen? Dahil kung ikaw po ay mahina, doon makikita yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano Kanya palalakasin mula sa kahinaan. Amen? Halimbawa, paano nakakapagsalita yung tao na ito? Classmate ko yun eh. Ganito lang utak nun eh. 'Di ba? So, tapos makikita na yung tao na yun, nag-share saan nanggagaling yung mga karunungan, yung mga pinagsasabi niya. Dahil sa Panginoon. Amen? So, kaya nga po, no, bawat isa sa atin, ang kailangan natin is ang Panginoon lamang. Amen po? So, bawat isa sa atin, alam ko, kahit ako po, dumadaan din po ako sa mga pagsubok. Hindi lang nakikita. Kasi unang-una, chubby. Diba? Kasi masiyahin akong tao. Kaya hindi napapansin kung may problema ba ako. Diba? Sa pag-akyat pa lang. Pag naglalakad ako, minsan pasakay pa lang ng jeep. Kasi problema, diba? Nararanasan natin yan eh. Pero kailangan nakapokus tayo sa Panginoon, diba?
Kahit may problema, nakukuha mo pa rin ngumiti. Tama? Sumaya. Kasi alam natin na ang Panginoon nasa atin. So, pag may problema, lalakad na hagdan. Akyat na. Pero hindi yun nagkukunwari, Yun na yun. Diba? So, kailangan, hindi natin hayaan na yung problema na yun, matangay tayo. Diba? Kailangan magpatangay tayo sa Panginoon. Hindi doon sa problema. Diba? Halimbawa, si Ate Kathleen, ano ba yung problemang nararanasan niya? Diba? Nagulat siya, na-mention yung pangalan niya. Diba? So, may problema siya. Halimbawa po, may problema siya. So, anong kailangan niya? Tiwala lang siya sa Panginoon. So, bawat isa sa atin kailangan ay magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya, kahit mahina ka, kahit na pinahihirapan ka na, o kaya, kinukutya ka na, inuusig ka na, okay lang yan. Kasama ko si Lord. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya, baliwala, kahit na mahina ka, baliwala yan sa Panginoon. Diba? Kasi palalakasin ka ng Panginoon Diba? Hindi naman yung, ayoko dito, mahina to Hindi naman ganun si Jesus Diba? Minsan nga kadalasan, diba? Kung sino pa nga yung makasalanan, yung pa yung tinatawag ng Panginoon Diba? Sabi nga ng nanay ko, nung nakapag-usap po kami, alam mo anak, hindi ko akalain na maging pastora ka. Diba? Bakit? Kasi alam ng nanay ko, nung, syempre, mother natin kapag magulang natin, alam niya yung maugali natin. Diba? Pero, kilala lang tayo ng magulang natin. Diba? Pero hindi nila alam yung magiging future natin. Diba? Kung halimbawa, wala kang trabaho, tambay lang yan Walang trabaho yan. Okay lang, mga kapatid. Diba? Okay lang. Basta patuloy lang tayo, mag-pray ka sa Panginoon. Hindi pwedeng nananalangin ka lang kailangan with action. Diba? Halimbawa, Lord, gusto ko pong magtrabaho. Nagtitiwala ako sa'yo. Wala ka naman pinapasahan na resume. Hihiga ka lang. Diba? So, action. Kailangan may action din tayo. Diba? Hindi naman pwedeng si Lord magbigay doon. Pwede po ba yung Pastor Jimmy? Si Lord, magbigay na resume sa admin. Diba? So, kasama ka na. Diba? Sa admin, kasama ka na. Diba? Pero kailangan, with action, makita sa atin. Diba? Si Lord nga, diba? Binabago niya bawat isa po sa atin. Amen? So tayo, kilala natin yung mga sarili natin. May tanong lang po. Meron na bang pagbabago na ginawa ang Panginoon sa mabuhay natin? Amen. Alam natin yan sa sarili natin. Kung meron na bang pagbabago sa sarili natin. Diba? Kasi ako po, i-share ko lang po ito totoo po ito. Pag ako po, nung hindi pa po ako Kristiyano, pag ako po nagkwento, number 1 po, punong-puno yan ng mura. Pero yan po yung natatandaan ko na hiningi ko sa Panginoon. Halimbawa, naglalakad lang ako, natapilok ako, mura na po yan. Nakakita ako ng kaibigan ko, mura na yan. Diba? Kaya lahat ng salita ko, mura. Diba? Kaya siguro ang daming demonyo na kasi sabi pag nagmumura ka, yung demonyo, diba? Yung mga lumalabas. Kung ano-ano yung mga lumalabas na sa bibig mo. Kaya ang demonyo, mas lalo ka niyang ginagalit para mas lalo kang magmura. Diba? Meron, naalala ko po yung magpapalayas ng demonyo. Dahil nang gigigil na siya, hindi mapalayas ang demonyo. Minura niya yung tao. Satanas! Lumayas ko! Nang gigigil na ako sa'yo. Sa palagay niyo ba, lalayas ang demonyo? Nako, sasabihin lang sa'yo ng demonyo. Diba? So, kaya kailangan, maging aware po tayo. Diba? Kahit sa simpleng pagsisinungaling. Diba? Yung alibay. Diba? Yung gagawa ka ng alibay, maliit lang na alibay yan, pero pagkakasala yan.
Diba? Pag namatay ka ngayon, dahil nag-alibay ka, anong klase bang alibay? Yung magaan lang. Diba? On the... Yan, kadalasan yan. Saan ka na? On the way na. Diba? Hindi mo alam, sumakay ka ng jeep. Yung on the way mo, nasa bahay ka palang, nanonood ka ng TV. Asan ka na? Nandito na kami. Okay lang, malapit na, on the way na ako. Diba? Paano kung alibay, sinasakyan mo? Maganda example yun, kasi kadalasan, diba? So, di mo alam, no? Yung sinasakyan mo, dahil sa pagsisinungaling mo. Diba? Hindi ka naging aware. Boom! Diba? Di naman, paano kung halimbawa, no? Nawalan ka na ng buhay. Dahil dun sa OTW mo, na impyerno ka. Diba? So, kaya mga kapatid, maging aware po tayo. Diba? So, yun lang po, example lang naman po yun. Diba? Wala kay Ate Mitch. At tsaka totoo po yun. Diba? Kaya yung pasimple-simpleng alibay, hingin na natin yan sa Panginoon. Diba? Kung si Pablo, 3 beses, kung ilang beses ka nag-aalibay, hingin mo yan sa Panginoon. Lord, alisin nyo na po yung mannerism ko na sinasabi ko na on the way na ako. Pero hindi pa ako on the way. Diba? So, maliit lang yun, pero kasalanan na yun. Diba? So, yun lang po mga kapatid, no? So, kailangan lang po is maging magpatuloy tayo sa Panginoong Diyos. And tandaan natin, kung merong ibinigay ang Panginoong Diyos sa atin, manatili tayong mapagpakumbaba. Amen? Lalo na sa gift. Diba? Lalo na sa gift. Kung may binigay sa'yo si Lord, hindi pwedeng, nakita ko yung demonyo dyan. Diba? Ako. Diba? Ako ang nagpalaya. Hindi po. Diba? Kailangan, halimbawa, no? Example lang na naman po ito. Halimbawa, nasa jeep, yung katabi mo, na-possess. Diba? Eh, alam mo ang salita ng Panginoon. Palayasin ng demonyo. Diba? Eh, pinalayas mo. Diba? Binidyo-bidyo ka. Diba? Binidyo yung mukha mo, kung paano yung ginawa mo. Tapos, paano mo nagawa yung paano nagawa mo yun? Pinalayas ko lang siya. Diba? Pinagaling ko lang yan. Diba? So, kailangan, hindi ako ang nagpagaling, hindi ako nagpalayas. Ginamit lang ako ng Panginoon. Instrumento lang ako ng Panginoon. Meron po akong natutunan na sa isang kapatiran na kapag halimbawa po, no, meron kang shineran. Okay? Hindi mo pwede sabihin na, shineran ko yan. Ako nag-share dyan. Hindi. In-impart ako ng Lord na ma-sharean ang tao na yan. Diba? Kasi wala tayong kakayahan. Hindi natin kaya kung tayo lang. Diba? Sino dito? Hindi noon, nung hindi pa niya kilala ang Panginoon, na-share niyo ba si Jesus? Hindi. Diba? Pero nung nakilala mo na ang Panginoon, tinanggap mo na ang Panginoon, na kaya mong gawin yung bagay na hindi mo kayang gawin. Amen? Dahil ang Panginoon ang nagbigay sa iyo noon, hindi ikaw. 'Di ba? Ako nga po, dito po kapag tumatayo, minsan, sinasabi ko naman, minsan, ayoko na minsan. Kasi hindi maalis-alis yung nervyos. Iniwasan ko na nga po magkape kasi sabi nila, pag nagkakape, nakaka-nervyos. Kasi dati, umaga, tanghali, hapon, gabi ako, ganun ako magkape. Pero nung yung natuto na mag-share dito, ayaw ko na kasi nga, sa totoo lang mga kapatid, nakaka-nervyos na magsalita sa harapan. Minsan tinatanong ko nga po Pastor Jimmy, kinakabahan ka rin ba pag halimbawa tumatayo ka sa harap? Nagtatanong din ako. Diba? Pag sinagot nilang, oh yes, hindi lang ako. Diba? So, kasi nga, hindi natin kaya. Diba? Hindi natin kaya Pero dahil sa tulong ng Panginoon, nagagawa natin, nakakaya natin.
Amen? Kaya tayo ay palaging magpasalamat sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay muling manalangin. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Salamat sa salita mo, Panginoon, na narinig po namin, O Lord God. Panginoon, dalangin po namin sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na manatiling maging mapagpakumbaba po kami sa iyong harapan at sa mga tao na nakapaligid po sa amin. Kung binigyan mo man kami ng mga kaloob, Lord, dalangin namin palagi na sa iyo lahat nagmula ito at hindi ito para lang sa amin. Nais mo na ito'y may bahagi din po namin sa mga kapatiran namin, sa mga tao na nakakausap, sa mga tao na nakakasama namin. Panginoon, naririto po kami. Tulungan mo pong baguhin ang bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaalam. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Baguhin mo, Panginoon, kung ano po yung mga dapat baguhin sa mga sarili namin. Sa isip namin, sa pananalita namin, sa mga gawa namin, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy na palayain mo ang mga kaluluwa namin sa lahat ng mga kasinungalingan, pandaraya, panilinlang ng kaaway, Panginoon. Patuloy na palayain mo kami sa lahat ng pakanan ng kaaway, sa mga plano ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi magawa anuman yung mga nais ng kaaway sa amin, kundi ang gawin namin ay yung nais mo, yung kalooban mo lamang, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming umalis sa mga bagay, lugar, tao na pinangahawakan ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Palayain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng kasinungalingan, Panginoon, sa lahat ng pandaraya, sa lahat ng pang-aakusa, Panginoon, sa lahat ng paghahatol namin sa ibang tao laban sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, ang bawat isa sa amin, na magpatawad sa mga tao na nanakit po sa amin, Panginoon. Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Ikaw na nakakakita ng mga puso, isip ng bawat isa sa amin. Ikaw lamang yon, Panginoon. Kaya naririto po kami sa iyong harapan, Panginoon. Muli, nagpapalinis po kami, Panginoon. Linisin mo ang aming mga kaluluwa sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa gabi na ito, tanggapin mo po na isang mabangong samyo ang aming awitan sa gabi na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, puspusin mo ang bawat isa sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, at maranasan namin yung presensya mo sa gabi na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang banal na Espiritu mo malayang kumilos sa aming pag-aawitan, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Buksan mo ang mga mata namin, Panginoon, na ikaw lamang ang makita. Buksan mo ang mga taenga namin, Panginoon, na ikaw lamang ang marinig, Panginoon. At tulungan mo ang bawat kamay namin, Panginoon, na kung sino man yung mga papatungan ng mga kamay na to, ay sila igagaling, Panginoon. At tulungan mo kami na lumakad ang mga paa namin, na maging masipag sa pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng papuri ay sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ikaw lamang aming tinataas, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.